Ilang siglo na ang lumipas, ngunit nananatili pa rin ang misteryo sa likod ng isa sa mga pinakakontrobersyal na babae sa kasaysayan ng Kristyanismo. Si Maria Magdalena, isa sa mga pinakakilalang tao sa buhay at ministeryo ni Hesukristo, ay isang babaeng binalot ng kontrobersiya at inspirasyon. Ilang beses siyang binanggit sa mga ebanghelyo bilang tapat na tagasunod ni Jesus, naroon sa kanyang pagkapako sa krus at maging sa paglilibing sa kanya. Siya rin ang pinaniniwalaang unang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sino nga ba siya? Isang makasalanan? Isang disipulo? Isang babaeng biktima ng maling pagkakaintindi? O isang simbolo ng panunumbalik ng pananampalataya? Sama-sama nating tuklasin ang mahiwagang buhay ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, isang babaeng Hudyo na mula sa bayan ng Magdala na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng dagat ng Galilea, isang komunidad na kilala sa kalakalan at industriya ng pangingisda. Bagamat maunlad ang lugar, kilala rin ito bilang pugad ng makasalanang gawain, isang lugar na puno ng tukso at imoralidad. Ang Magdala, tulad ni Maria, ay nagkaroon ng reputasyon na marumi at makasalanan sa paningin ng iba. Ang kanyang pangalan ay binanggit ng 12 beses sa mga ebanghelyo, higit pa sa karamihan ng mga apostol. Siya ay madalas na iniuugnay sa mga babaeng makasalanan, ngunit ang ganitong imahe ay produkto ng maling interpretasyon noong mga nakaraang siglo. Ang madilim na nakaraan ni Maria Magdalena. Bago ang kanyang pag-usbong bilang isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Kristyanismo, si Maria Magdalena ay nagdaan sa isang masalimuot na buhay. Isang buhay na punong-puno ng kirot, kahihiyan at kawalang pag-asa. Sino nga ba si Maria Magdalena bago niya nakilala si Jesus? Si Maria Magdalena ay maaaring nagmula sa isang pamilya na nasadlak sa kahirapan, o baka isa siyang babaeng napilitang iwan ang kanyang tahanan dahil sa trahedya. Sa panahong iyon, ang mga kababaihan ay walang gaanong kalayaan. Kung ikaw ay balo o iniwan ng iyong pamilya, madalas ang buhay ay mauuwi sa pagkakakulong, sa prostitusyon o iba pang mababang uri ng trabaho. Ang Magdala, sa modernong pananaw, ay maaaring naging simbolo ng kanyang makasalanang nakaraan, ngunit walang ebidensya sa Biblia na direktang nag-uugnay kay Maria Magdalena bilang isang prostitute. Ang ideya ay maaaring nagmula sa kulturang patriarkal na tumutuligsa sa mga babaeng lumalampas sa tradisyonal na papel nila sa lipunan. Nang magsimula ang kanyang kwento, si Maria Magdalena ay kilala bilang isang babae na may maruming reputasyon. Kung anuman ang kanyang trabaho, isang babae na itinuturing na kalapating mababa ang lipad, isang mangangalakal sa itim na merkado, o isang babaeng nagpapagamit para mabuhay. Siya ay naging biktima ng panghuhusga. Sa panahong iyon, ang mga kababaihan na tulad niya ay walang boses. Sila'y itinuturing na makasalanan at walang karapatang bumangon mula sa kanilang pagkakadapa. Si Maria Magdalena ay kadalasang pinaparatangan, hinahamak at pinapahiya. Madalas siyang makita sa mga lansangan, palihim na umiiyak habang naririnig ang masasakit na salita. Babae ng kasalanan, karumal-dumal at walang kaluluwa. Sa paningin ng lipunan, isa siyang latak ng moralidad. Ang kanyang pagkatao ay nawasak hindi lamang dahil sa kanyang piniling buhay, kundi dahil sa paniniwala ng mga tao na ang kababaihan
ay walang lugar sa kabanalan. Ang kulturang Hudyo noong panahong iyon, ang mga babaeng nahuhuli sa akto ng kasalanan ay maaaring batuhin hanggang mamatay. Kaya't si Maria Magdalena, tulad ng iba pang kababaihan, ay patuloy na nabuhay sa takot at kawalang katiyakan. Ayon sa tradisyon, si Maria Magdalena ay sinasabing inalihan ng 7 demonyo. Ang interpretasyon nito ay maaring literal, isang babaeng may sakit sa pag-iisip, o espiritual o simboliko, isang paraan ng pagsasabing siya ay punong-puno ng kasalanan at kahinaan. Nahulog si Maria Magdalena sa isang madilim na balon ng pagkabigo. Marahil ay nagtangka siyang magbago, subalit ang panghuhusga ng lipunan ay laging bumabalik upang siya'y tapakan. Ang kanyang kaluluwa ay tila nabihag ng 7 demonyo. Galit, bighati, kawalan ng pag-asa, kahihiyan, pagkabigo, takot at pagdududa sa sarili. Ang kanyang buhay ay nagiging paulit-ulit na siklo ng sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Maria Magdalena ay nanatiling buhay. Ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa kanyang trabaho o reputasyon, kundi sa kanyang hindi matatawarang paniniwala na ang kanyang buhay ay maaaring magbago. Sa kabila ng kanyang pagkadapa, nanatili siyang umaasa na may darating na magpapalaya sa kanya. Isang tagapagligtas na magbibigay ng panibagong liwanag sa kanyang buhay. At dito nagsimula ang kwento ng kanyang kaligtasan. Sa isang tagpo, nakita ni Maria si Jesus. Ang kanyang tinig, puno ng pagmamahal at awa, ay tila bumalot sa kanyang pusong matagal nang naging bato. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, ang lahat ng nagdurusa ay pumarito sa akin. Isang sinag ng liwanag ang pumasok sa kanyang buhay. Ayon sa Ebanghelyo, si Maria ay pinalaya ni Jesus mula sa 7 demonyo. Ang eksaktong kahulugan nito ay hindi malinaw, ngunit maaaring ito ay tumutukoy sa pisikal, emosyonal o espiritual na pagpapagaling. Matapos ang kanyang pagpapagaling, si Maria ay naging masugid na tagasunod ni Jesus. Siya ang isa sa iilang babaeng nabanggit sa Ebanghelyo na sumama sa paglalakbay ni Jesus, naglingkod at tumulong sa mga nangangailangan. Bagamat hindi siya kabilang sa 12 apostol, si Maria Magdalena ay itinuturing na isang mahalagang disipulo. Isa siya sa mga nakasaksi sa pinakamahalagang tagpo sa ministeryo ni Jesus. Sa oras ng krisis, hindi iniwan ni Maria Magdalena si Jesus. Siya ay naroon sa paanan ng krus kasama ang ina ni Jesus. Binanggit sa Ebanghelyo na si Maria ang ina ni Jesus, ang kanyang kapatid na babae, si Maria na asawa ni Clopas, at si Maria Magdalena bilang mga saksi sa pagpapako sa krus kay Jesus. Ang kanyang presensya ay patunay ng kanyang katapatan at pagmamahal sa Panginoon. Si Maria Magdalena ay isang modelo ng pagiging matatag at tapat. Sa kabila ng panganib, pinili niyang manatili sa tabi ni Jesus sa oras ng kanyang paghihirap. Sa lahat ng disipulo, si Maria Magdalena ang unang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo, siya ang unang nakausap ni Jesus matapos siyang mabuhay muli. Nakasulat sa Ebanghelyo na nagpunta sa libingan sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Isang lindol ang naganap at isang anghel na nakasuot ng puti ang bumaba mula sa langit at ibinalot ang bato habang ang mga babae ay nagmamasid. Sinabi sa kanila ng anghel na si Jesus ay nabuhay ng muli. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, si Jesus mismo ay nagpakita sa mga babae
habang sila ay palabas ng libingan at sinabi sa kanila na sabihin sa iba pang mga alagad na siya ay makikipagkita sa kanila sa Galilea. Ang tagpong ito ay nagbibigay diin sa mahalagang papel ni Maria Magdalena bilang tagapagbalita ng pinakamahalagang mensahe sa Kristyanismo, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil siya ang unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus, si Maria Magdalena ay kilala sa ilang tradisyong Kristiyano bilang apostol sa mga apostol. Ito ang nagpapakita ng kanyang pagiging tunay na apostol bilang pinakamalapit at pinakamamahal na disipulo ni Jesus at ang tanging tunay na nakaunawa sa kanyang mga turo. Ngunit ang pangalan ni Maria Magdalena ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersiya. Ayon sa Homily 33 na inihatid marahil noong 591 AD, si Pope Gregory I ay gumawa ng hakbang upang makilala ang hindi pinangalanang makasalanan ni Lucas kasama si Maria Magdalena. Siya ay naniniwala na ang babaeng si Maria Magdalena ay babaeng makasalanan na binanggit ni Lucas, ang babaeng tinatawag ni Juan na Maria, at si Maria na mula sa sinabi ni Marcos kung saan pinalayas ang 7 demonyo. Ang 7 demonyong kinilala ni Gregory bilang lahat ng bisyo, kung saan ang ibig niyang sabihin ay ang 7 tinatawag na mga kasalanang kardinal, kabilang ang pagnanasa na nauunawaan bilang labis o ipinagbabawal na sexual na pagnanasa. Ang mga talata na nagbabanggit ng pagpapalayas ni Kristo sa 7 demonyo mula kay Maria Magdalena ay nasa Lucas chapter 8 verses 1 to 3 at Marcos chapter 16 verse 9. At ang nasabing sermon nga ni Pope Gregory I ay nagpakilala kay Maria Magdalena bilang isang makasalanan na nagbigay daan sa maling pagkakakilanlan sa kanya bilang isang babaeng bayaran. Bagamat madalas siyang pinaparatangan bilang babaeng makasalanan sa Ebanghelyo, wala sa Biblia ang direktang nagsasabi na si Maria Magdalena ang babaeng binato dahil sa kasalanan ng pangangalun niya o ang babaeng naglagay ng pabango sa paa ni Jesus. Ang pag-uugnay sa kanya bilang isang makasalanan ay nagmula lamang sa isang sermon ni Pope Gregory the Great noong ika-6 na siglo. Ito ay isang stigma na tinanggal na ng simbahan noong 1969. Ang kontrobersiya tungkol kay Maria Magdalena ay lumawak dahil sa mga apocryphal na aklat tulad ng Gospel of Mary, kung saan ipinapakita na siya ang pinagkakatiwalaang tagapagbahagi ng mga lihim na aral ni Jesus. May mga naniniwala pa na siya ang tinutukoy na paboritong disipulo. Sa mga nakalipas na taon, ang mga teorya ay umusbong tungkol sa posibilidad na may mas malalim na relasyon si Maria Magdalena kay Jesus, na minsan ay sinasabing sila ay mag-asawa o magkasintahan, bagay na kinundina ng simbahan. Ang Da Vinci Code Effect. Ang teorya tungkol sa pagiging asawa ni Maria Magdalena ni Jesus ay sumikat ng husto sa modernong panahon dahil sa nobela ni Dan Brown na The Da Vinci Code at ang isang libro naman na may pamagat na The Woman with the Alabaster Jar, Mary Magdalene and the Holy Grail na isinulat ni Margaret Starbird noong 1993 ay nagsasabi din na sina Jesucristo at Maria Magdalena ay ikinasal at si Maria Magdalena ay ang Holy Grail. Sa mga tradisyon, ang daladalang alabaster jar ni Maria Magdalena ay naging simbolo ng pagbabalik loob, kadalisayan at pagsunod. Ngunit ang lahat ng ito'y nananatiling isang haka-haka at walang solidong ebidensya.
Sa isang tagpo sa Ebanghelyo, si Jesus ay nakipagtagpo kay Maria Magdalena matapos niyang mapalayas ang mga demonyo mula sa kanya. "Ikaw ay pinalaya," wika ni Jesus. Sa puntong iyon, naging tapat na alagad si Maria Magdalena. Sa paglalakbay ni Jesus, siya ay laging nasa likod, hindi lamang bilang isang tagasunod, kundi bilang isang taong tunay na nakaramdam ng biyaya ng Diyos. Sa kabila ng mababang tingin sa mga kababaihan noong panahon na iyon, pinili ni Jesus na si Maria Magdalena ang unang makakita sa kanya pagkatapos ng muling pagkabuhay. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Maria Magdalena ay patuloy na nabubuhay. Sa Magdala, isang archaeological site ang nadiskubre na nagbigay liwanag sa posibleng pamayanan kung saan siya nagmula. Ang mga simbahan at basilika na nakapangalan sa kanya ay patuloy na binibisita ng milyon-milyong deboto. Sa kabila ng lahat ng kontrobersiya, si Maria Magdalena ay nananatiling simbolo ng pag-asa, pagsisisi at pagbabagong buhay. Si Maria Magdalena, ang babaeng pinalaya, ang babaeng naging saksi ng muling pagkabuhay, at ang babaeng nag-iwan ng hindi matatawarang pamana ng pananampalataya. Siya ang patunay na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, may liwanag na nag-aanyaya sa atin sa isang bagong simula. Si Maria Magdalena, isang babae na mula sa pagkakabaon sa kahihiyan at kasalanan, ay natagpuan ang kanyang liwanag sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Ang kwento ng kanyang buhay ay isang halimbawa na ang madilim nitong nakaraan ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng umaasang makahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Ang kwento ng buhay ni Maria Magdalena ay isang patunay ng pagbabago. Siya ay mula sa isang buhay na puno ng sakit at kasalanan. Sa Ebanghelyo, siya ang unang nagpatotoo ng muling pagkabuhay ni Kristo, isang karangalang hindi iginawad sa alinman sa 12 alagad. Ngayon, si Maria Magdalena ay kinikilala bilang isang santa at isang simbolo ng pagbabalik loob, pananampalataya at pag-asa. Si Maria Magdalena ay higit pa sa mga kontrobersiyang bumalot sa kanyang pangalan. Siya ay isang disipulo, isang saksi, at isang babaeng nagturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pananampalataya at katapatan. Isang kwento ng pagbabago, pag-asa, at pagmamahal sa Diyos.